Revised guidelines sa regional and local committees on anti-trafficking and violence against women and their children at updates sa nasagip na mga biktima ng human trafficking sa Zamboanga. Ating tatalakayin kasama si Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Yusek in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Yusek T, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey, Asik Albert at Asik Weng. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Yusek, ano po yung pangunahing layunin ng national rollout ng revised guidelines sa pag-institutionalize at pagpapatibay ng regional and local committees on anti-trafficking and violence against women and their children? Meron kasi tayong joint memorandum circular na nababahagi dito ang Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at ang Department of Interior and Local Government. In-amenda natin to na very recently lang at madami mga pagbabago dito. No? Isa na sa pagbabago doon ay yung DSWD, sila magiging chair ng mga LCAC VAUSI o ng mga tinatawag ng RCAC VAUSI, yung mga Regional Council Against Trafficking and for the Protection of Women and Children. Mangyayari dito ay yung mga council na to, hawak din nila lahat ng mga concern na maapektuhan ng mga women and children at ang human trafficking. So halimbawa pati yung mga concern natin sa GAD concerns, sakop din nila 'yon. Tapos pangalawa, importante talaga ay mapalakas yung mga iba-ibang mga RCAT VAUSI at LCAT VAUSI. Kaya kasalukuyan ay roll out namin ito sa mga iba-ibang mga lugar dito sa Pilipinas upang talagang ipaalam sa mga RCAT at LCAT VAUSI na mayroon tayong bagong patakaran at ipatibay lalo ang kanilang loob sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Yusek, pwede niyo bang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng survivor-centered at paano ito maisakakatuparan sa aktual na operasyon ng regional and local committees on anti-trafficking and violence against women and their children? Ay, survivor-centered kasi kung may mga biktima tayo ng kung yung mga krimen na sakop nitong mga joint memorandum circular, no? Kasama na dyan yung human trafficking, kasama na dyan yung mga VAUSI, dapat pinaka-importante talaga sa lahat ay yung mga biktima, yung mga survivors. Na hindi pwede na unahin natin talaga yung mga layunin tulad ng criminal na action kasi kailangan isipin natin ang kalagayan ng mga biktima. So isang magandang halimbawa na mga alintuntunin na sinusundan dyan ay yung tawag na victim-sensitive approach sa prosecution. No? Halimbawa, kung maaaring hindi na sila humarap sa korte kung saan mararanasan nila muli ang kanilang mga trauma, ay iiwasan natin yun. Tapos pangalawa, nandyan din pumapasok yung DSWD at DILG na magbibigay ng kung ano-ano mga ayuda at reintegration program sa kanila. Yusek, ano po naman yung magiging papel ng mga barangay at local government units sa pagpapatibay ng itong survivor-centered protection systems, Yusek? Importante talaga ang mga papel nila dito dahil sila talagang frontliners. Lalo na kung i-reintegrate na yung mga biktima, no? Kasi alam naman natin, di ba, pagtapos natin isalba ang biktima sa kanilang mga dinadanasan, importante din na pagtapos doon ay maibalik sila sa dati nilang sitwasyon. At ang mga institusyon na nasa posisyon na gawin yun ay yung mga barangay at yung mga iba-ibang mga LGU. Yusek, paano naman ina-apply ng DOJ yung whole of government approach sa pagtugon sa trafficking at violence against women and their children cases? Yung DOJ, siya ang chairperson ng Interagency Council Against Trafficking na sakop din ng yung tinatawag natin NCC OSAIC CSIM, no? Yung National Coordinating Center Against OSAIC and CSIM. Sa dalawang council na to, no, yung IACAT at yung NCC, talagang naranasan na at napatunayan na kung gaano katibay at gaano ka-epektibo ang interagency work at ang whole of nation approach. Dito naman sa IACAT, ginagawa namin ay hindi naman namin linilimit dun sa mga member agencies lang namin ang trabaho. No? Talagang kada LGU, mga NGO, mga private entities, kami nag-reach out sa kanila upang isama din sila dito sa laban na ito. So sir, ano naman po yung magiging sistema para masukat yung tagumpay nitong implementasyon ng revised guidelines sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na taon? Iba-iba yung sukat dyan, ano? Isang magandang sukat dyan, syempre, kung mas madami tayong mga biktimang nasasalba. Tapos,
pagtapos isalba, dapat mapakita din natin na makahanap tayo ng mga livelihood program, livelihood support sa kanila upang hindi sila mabiktima muli. Isa pang magandang sukat dyan ay yung mga kaso na isasampa natin sa mga korte kung saan mataas ang ating conviction rate. So, madami tayong mga indicators yan na lahat yun ay sinusubukan naman natin maatim. Yusek, tungkol naman po doon sa nailigtas na 38 na Yes. biktima ng human trafficking sa Zamboanga City. Ano po yung naging papel ng DOJ sa isinagawang operasyon na ito at kamusta na po ang kalagayan ngayon ng mga biktima? Itong operation na to, kung sa may 38 na nasalbang mga kababayan natin, may kita natin dito yung whole of government approach, no? Kasi kung nakita niyo yung press release na linabas ng IACAT, napakaraming mga ahensya ng pamahalaan na nagsanib puwersa upang maatim itong pagsalba sa ating mga kababayan. Nandiyan yung PNP sa Region 9, nandiyan yung mga prosecutors sa Region 9, nandiyan ang DSWD, nandiyan ang NICA, nandiyan ang PCTC at madami pang mga iba, no? Bukod doon, huwag natin kalimutan na itong mga nasasalba ay nasasalba mula doon sa mga tinatawag nating irregular migration corridor o yun in informal terms, so tawag natin backdoor. Matatagpuan itong mga backdoor natin sa Palawan at sa Zambosulta na napakalungkot, no? Ginagamit ito ng mga kababayan natin upang makalabas ng Pilipinas na di dumadaan sa mga opisyal na paliparan or port natin at kung saan para makapunta sa ibang bansa, na kadalasan ay sila ay napagsasamantalan at naabuso, no? So, kaya naman medyo nagiging talamak ang paglabas ng mga kababayan natin dito sa irregular migration corridor dahil magandang trabaho ng Bureau of Immigration sa ating mga airport at seaport na kung may nakikita silang mga kababayan na may kakulangan sa mga dokumento nila o maaaring maging biktima ng human trafficking, sila ay kaagad yung tinatawag natin ino-offload at hindi na pinapalabas. Kaya itong mga kababayan natin ay naghahanap ng ibang paraan at dito naman sila dumadaan sa mga irregular migration corridor. Buti na lang tayo ay naging mas agresibo tayo bantayan ng mga ito at naging mas mulat yung mga ibang mga LGUs sa problema na to kaya unti-unti na din natin na mas nababantayan ng mabuti itong mga irregular migration corridor. Dito sa specific case na ito, Yusek, meron po ba tayong natukoy na malaking grupo o sindikato na behind this? Meron na po bang sinabi yung mga recruiter na naaresto? Wala pa silang sinasabi. Siyempre, tahimik lang sila at karapatan naman nila na manahimik at di magsalita. Pero sa investigasyon naman, tuloy-tuloy natin susubukan na may palawak pa mismo ang investigasyon at may parami pa ang mga pananagot. So Yusek, ano po yung mga hakbang ngayon ng DOJ para mapigilan na yung paggamit ng mga secret routes para iwasan yung immigration checkpoints? Yung kada taon, ang DOJ na namumuno ng IACAT ay meron tayong tinatawag na yung irregular migration corridor voyage kung saan pupunta tayo dun sa mga probinsya at mga munisipyo at syudad kung saan dumadaan ito. Sa taong ito, kami nanggaling sa Palawan. Sa huling taon, dumaan naman kami sa Zambosulta. Itong hakbang na to ay nagbibigay ng kaalaman or nagbibigay ng pag-alala sa mga LGU doon tungkol sa problema na to at sana naman maging udyok sa kanila na maging mas masusi na magbantay. At nakikita naman natin to, pagtapos ng mga irregular migration corridor visits natin ay nadagdagan ang mga operasyon kung saan may mga nasasalbang mga biktima. At bukod doon, itong mga ginagawa natin na agresibong pagsalba kung saan na pinapaalam natin sa publiko at pinapanagot natin yung mga dapat panagot ay sana maging hudyat sa mga tao na nais i-traffic ang ating mga kababayan sa mga ruta na to at maging hudyat na din sa ating mga kababayan na wag kayong basta-basta magpapaloko sa mga to o dadaan sa mga gitong ruta dahil kahit papaano mabibisto din naman ng pamahalaan. Yusek, huling mensahe o paalala niyo lang po para sa ating mga kababayan. Para sa ating mga kababayan, ang pamahalaan ay tuloy-tuloy lang naman sa laban kontra human trafficking. Mabuti ngayon ay unti-unti na naging mas mulat ang ating mga kababayan sa kasamaan na ito at kung sakaling may mga taong sumubok kung kayo or may kilala kayong
nalalagay sa ganitong sitwasyon, huwag kayong matakot na mag-report sa pamahalaan. Madami tayong mga reporting mechanisms. Kasama na dyan yung hotline ng IACAT o yung 1343 at may mga kanya-kanyang hotline din yung mga iba-ibang mga law enforcement agencies. Yun lang naman. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., ang USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking. Thank you, sir. Thank you very much.